Hi everyone! This is another video that I'm going to make about Going Kong. So, masyado na kasi maraming questions about Going Kong and mahirap replyan isa-isa. So, I'll try to discuss again some of the informations and maybe yung mga ibang questions na hindi ko pa nasasagot through video. So, ginawan ko ng video para makita na lang din, mapanood nung iba. Okay, so dun tayo sa pinaka madaming nagtatanong nito na bakit daw 2 weeks na sila or 3 weeks na wala pa rin silang nakukuhang booking, wala pa rin nagre-reserve sa kanila, ano daw ba pwedeng gawin? Paano daw ba magkaroon ng reservation, ng class reservation kay Going Kong? Okay, so si Going Kong kasi, yung website nila is di nag-register tayo, diba? Makikita ng parents doon yung pictures ng mga teachers, list of teachers. So, hindi lang taga-Pilipinas yung mga teachers doon. May mga teachers din doon na taga-ibang bansa. Okay? Ba't ibang bansa? And then, so, hindi ang staff ni Going Kong ang namimili ng teachers para sa student. Si parent mismo ang namimili kung sino yung gusto nilang teacher para sa anak nila. Okay? So, hindi yung staff ng Going Kong. Ngayon, pakita ko yung sample ng itsura. Ito yung screen. Ano ba yun? Okay. So, ayan, nakita niyo na yung screen ko. Ito yung schedule ko sa Going Kong. Okay. So, punta tayo doon sa teachers. Okay. Ano ba yung teachers? Ito teachers. Ayan. Okay. So, ganito yung itsura ng website ni student, ang screen ni student kapag nag-open sila ng Going Kong. So, eto, meron silang dito sa taas, first part, top part is yung recommended teachers. Usually, yung mga new teachers to, hindi ko sure kung mga may bookings na ba to or wala pa. But, eto yung mga newly teachers, dito nila usually nilalagay yan. So, chance nyo yan na mas-select yung profile nyo ni student kapag newly teacher kayo. Kasi ipopromote naman nila kayo dito sa taas. Okay? And then, kapag nag-scroll na si student, may mga choices kung ano yung gusto nilang information sa teachers na hinahanap nila. Kung male, female, or hindi naman, kung meron silang specific country, age, or anong klaseng features ng teacher, ganyan. Okay, pwede, or language, ayan. So, dyan sila mamimili, dyan sa advanced option na yan. Ngayon, kung hindi nila gagamitin yan, pag i-scroll nila ito pababa, makikita nila yung mga list of teachers. Okay, so, ang masasuggest ko talaga sa inyo to attract student is number 1, maglagay kayo ng maayos, presentable, na professional looking na profile picture. And yung alam niyo, yung catchy, professional looking siya, pero catchy, yung parang ay wow, parang ganito, charing. Ay, nandyan si teacher, nasa first page. O, diba? Nasa tayo? Second layer. Oh. Ayan. Okay, so, umaangat kasi yung yung, kita niyo may mga stars yan. Yan yung parang, rate. Ranking rate ninyo na nakukuha sa student. Kasi meron ding, or you can ask your students to give feedback sa'yo or rate. Meron kasi yan. Mamaya pakita ko sa inyo. So, ayan. So, sa akin, meron akong 5 star. So, yung teacher, meron siyang 3.2, 4.77, ganyan. 4.91 siya, 4.22. So, yan yung ranking stars na nakukuha. Parang yung rate na nakukuha kay student. Okay, so, meron tayong pa 5 star. Teacher niya, nasa second layer. Okay. So, ayun. Hindi naman sa kailangan, maganda yung itsura niyo. Hindi naman siguro. Pero siguro kasi, dun talaga yung, sa dami ba naman ng informations ng teachers na to, okay, tingin nyo, isa-isa yan, bubuksan ng parents at babasahin yung detalye. Siyempre, hindi, diba? Una, titignan nila yan, yung itsura, parang, ganda nito, charing. Hindi, so, sabihin niya, parang, let's say, ganito, yan. Ito, nakasuot ng toga. Wow, ano talaga ito? College graduate, ganyan, diba? Parang, ito pa, nakatoga talaga. Siguro, ganun yung way of, lang to ha, feeling ko lang ganito yung ways ng parents sa pag-choose. Or, parang eto, si teacher na to, parang, siguro, gusto ko to kasi, gusto ko to sa anak ko kasi parang, ang jolly niya, parang masayahin siya, parang hindi maboboard yung anak ko sa kanya, ganon. Parang, ito parang mabait si teacher. Parang mahaba yung pasensya niya. Ganon. So, hindi tayo mag-comment sa iba. Okay. Okay, ganon. So, ganon, example ko lang yun. Okay? So, siguro, yun yung sinasabi ko, parang picture na catchy. Catchy talaga to, no? Kasi orange. ang kulay mo, girl. Orange ka. Yung iba dyan, white, diba? Pink, sky blue. Ikaw, pack, orange.
So, pag once na na-attract si student sa picture nyo, so yun yung unang-una. Picture talaga yung titignan. Siguro kasi ako ganun eh. Ganun siguro ako kung ako mamimili ng tutor ng anak ko. Kung ako mamimili. Sa dami ba naman nito, hindi ko babasahin yan isa-isa. Okay, so, siguro sa pictures, parang ito, parang okay to. Try ko nga to. Ganyan. So, let's say, try natin to. Okay, open natin to si teacher. So, ayan. Ito yung makikita ngayon ni student. So, once na nakuha nyo yung attention ni student, dun sa profile pic nyo, is malaking advantage na yun. Kasi nadala nyo siya sa profile nyo. So, dito, kailangan, maayos talaga, maganda yung profile nyo sa loob. Kumpleto kayo ng detalye para hindi na maghanap ng iba si student. Okay, so unang-una talagang importante maglagay kayo ng introduction video nyo. Itong malaking video na to, introduction video yan. So, i-upload nyo yan. Sinabi ko na yan sa mga previous videos ko. I-upload nyo to sa YouTube nyo and then ilalagay nyo yung link. Ika-copy nyo yung link ng YouTube video nung introduction nyo. Tapos ipe-paste nyo siya dito. Tapos lalabas na to mismo yung video na to. Tapos dito naman may extrang 3 videos na pwede pang i-upload. Which is yung mga sample classes. So, ilagay nyo yan 3. Punuin nyo talaga yan. Okay? Huwag kayong maglagay ng isa lang, ng 2. So, since 3 ang available na pwedeng ilagay nyo yung 3. Dito kasi, sa 3 sample classes na to, makikita na kagad dyan ni mommy ng parent na kung paano yung way of teaching mo. Parang, ay, maganda siya magturo. Ay, jolly siya magturo. Ay, maganda yung pronunciation niya magsalita. Maganda yung diction niya. Ay, nag-enjoy yung estudyante niya. Parang ganun. So, syempre, nakita niyo na kagad yung yung way of teaching mo. So, mas maganda na meron kang mga pagpipilian dito. Okay, and then, meron dito sa introduction na written. So, lagyan nyo yan. Huwag nyo i-skip yan. Lahat ng pwedeng paglagyan mo. Okay, and then, dito naman, merong album. Sa album naman, mag-upload kayo ng pictures dito. Pictures naman ang i-upload dito. Ang ina-upload ko dito is screenshots ng mga klase ko. So, maganda na yun ang ilagay nyo. Yung iba kasing teachers, nung nag-stock ako sa ibang teachers, yung nilalagay nilang picture is, mga picture nila, picture nila na nasa hiking, picture nila na nasa ibang bansa, picture nila na nasa, yung mga, tourist spots na, ganun. So, okay, ewan, parang, para sa akin, kung ako yung magulang na naghahanap ng estudyante, diba, parang, okay, anong pakialam ko sa mga holidays mo? Sure lang. Okay, so, parang siguro mas okay kung yung ganito ilagay natin, yung screenshots ng klase nyo. Or, siguro mga posters tapos mayroong mga details nyo kung ano yung mga services offered nyo, nag-offer kayo ng IELTS, ganyan, tapos explain nyo kung paano nyo siya i-deliver sa klase, ganyan, or kunwari, meron naman kayong parang phonics, tapos anong ginagawa din sa phonics class nyo, meron kayong singing to practice pronunciation, vocabulary, mga ganun. Pwede yung posters, ganun, gawa kayo ng ganun, kasi medyo matrabaho nga lang yun. Kaya ako, mga screenshot ng klase ko. Okay, so ako, nagamit ko na yung max number of photos to upload here sa album. Hanggat may nakikita kayo dito sa pinaka-last na upload, i-click nyo, punuin nyo to. Huwag kayong maglagay ng 1, 2, 3. Punuin nyo to. Mas maganda. Para mas marami silang makikitang ba't ibang ways ng pagtuturo nyo. Gaya niyan. So, ito, iba yung mga books na gamit ko dyan. So, para makita nila kung ano yung iba't ibang ways ng klase nyo. Meron akong beginner dito, alphabet, merong conversation, merong story reading, merong mga grammar. Okay, so, ayan, umulit lang. Ayun, so uploadan nyo to. Wala na akong nakalagay dito na upload, so ibig sabihin, nagamit ko na lahat ng pwedeng i-upload. Okay, hindi na ako pwedeng mag-upload. Ayan. And then, fill-upan nyo to lahat. Okay, ito talaga parang, to? Kailangan talagang fill-upan yan. Okay, and then education, yan. School nyo, work experience. Oh, wala nga akong work experience. Certification, and certification. Meron akong TESOL, TYL, TFL, and TESL. Ito naman, i-upload nyo yung, certificate. I-upload nyo. Certificate nyo. Ayan. Tapos, approve nila yan. Okay. And then, hobby. Wala akong hobby. Okay. So, yun lang. Kapag nakita nila dyan na parang ganyan yung details nyo, actually, hindi naman nila na masyadong kakalkalin yung mga ganto-ganto mga basa-basa. Dito yan sila sa talaga? Sa video and picture. Video and picture. Okay. Parang feeling ko yun. Sa video and pictures. Okay. Tapos, dito sa right side, makikita nyo yung mga rates ng teacher. Okay. So, nagtingin-tingin din naman ako, nag-stock din ako sa ibang teachers, mga Filipino teachers na kung magkano yung rate nila dito. So, medyo mababa. So, since pwede namang maglagay dito mag-set ng own rate. So, medyo tinaasan ko ng konti. Okay. Pero at least, hindi pa rin ito kataasan kasi baka wala nang mag-book sa'yo. Masyado ka mataas. Okay. Okay. So, parang din kasi yun hindi ka pwede magtaas kasi nga, tinutulungan ka naman ng going kong na mag-market sa sarili mo. Unlike kung ikaw yung mag-market, para kung maghanap ng private students mo, yun talaga, pwede mong taasan yung rate mo doon. Kasi nga, private mo yun ikaw nakahanap nun ikaw nag-market nun. Dito kasi, kapag dumaan ka sa mga platforms na ganito, hindi ka pwedeng mag-angat ng rate na same sa private rate mo. Kasi nga, sila naman yung magmamarket sa'yo eh. Naglagay ka lang ng application, ng picture, ng details mo, sila gagawa nung work to look for students
to market you sa places, sa mga lugar kung saan pwede kang makita ng mga client, mga estudyante. Yan. So, yon. Okay lang na medyo mababa. At least, sila yung nagmamarket sa atin. Tinulungan ko nila.